Kinuhang aking ina ang mikropono sa kasal ng kapatid ko at sinabi sa harap ng 200 bisita, "Ipagdasal natin ang aking anak na si Lyra, 40 na, at wala pa ring lalaking gustong kunin siya." Tumawa ang 200 tao, hindi lahat. May manatakip ang bibig, may manakatitik sa plato. Isang babae sa mesa 6, nalaman ko mamaya na pinsan siyang groom bulong na Diyos ko sa walang partikular na tao. Pero sapat ang tumawa, sapat para mapuno ang ballroom, sapat para tumalbok ang tunok sa chandelier at tumira sa pagitan ng aking manatadyang. Nakaupo ako sa mesa 9, malapit sa pintuan ng kusina. Kung nakadalo ka na sa kasal at napansin ang mesa na pinakamalapit sa pagpasok labas ng mga waiter na may daladalang maruming pinggan, iyon ang mesa 9. Dun ako inilagay ng aking ina sa pagitan ng isang matandang tiyuhin ng groom na natutulog na at isang kaibigan sa kolehiyo ng isang tao na paulit-ulit na tinitingnan ang telepono sa ilalim ng mesa na parang nakti-timing ng pagtakas niya. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La sa Makati, crystal chandeliers, nga puting orchid centerpiece na malamang mas mahal pa sa isang mesa kaysa sa unang buwan kong renta pagkatapos ng kolehiyo. Ang kapatid kong si Selena ang biride, ang maganda. Ang kasal na ito ay dapat sa kanya. Natakpan niya ang bibig sa head table, hindi eksaktong takot, higit na kahihiyan. Ang uri na nararamdaman mo kapag may ibang gumagawa ng kakilakilabot at kamag-anak mo pero hindi sapat ang tapang para pigilan ito. Inilagay ng bagong asawa niyang si Ryan ang kamay sa balikat niya. Mabuting tao siya, may disenteng hindi tumawa. Nakatayo ang aking ina sa harapan ng ballroom sa isang champagne-colored na damit na sapat na malapit sa puti para mahing pahayag. Hinawakan niya ang mikropono na parang nag-rehearse siya sa sandaling ito sa loob ng 40 taon. At baka nga, narito ang hindi alam ng 200 tao tungkol sa babae sa mesa 9. Hindi nila alam na namamahala ako sa linya, 203 bilyong dibisyon sa Aguilar at Weston. Isa sa pinakamalaking consulting firm sa bansa. Hindi nila alam na namamahala ako sa DORT, 0 empleyado sa Unikibansa. Hindi nila alam na 46 oras bago ang kasal ng kapatid ko, nagboto ngang unanimous ang Board of Directors na gawin akong Chief Operating Officer, ang pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya. Wala silang alam dito dahil hindi ko kailanman sinabi sa kanila. Hindi ko sinabi sa sinuman sa kwartong iyon, hindi sa aking ina, hindi sa kapatid ko, hindi sa tiyahin na nakaupo sa tabi ko na mahigpit na hawak ang aking kamay sa ilalim ng mesa na ramdam ko ang kanyang nga singsing na pumuputol sa balat ko. Huminto ang aking ina para sa comedic timing. Talagang huminto siya. Parang ito ay isang set na pinagtrabahuhan niya. Minsan iniisip ko kung saan ako nakamali sa kanya. Patuloy niya. Tumunok ang miksa, titikwesa, wrong. Pero alam ng Diyos na kailangan niyan divine intervention sa puntong ito. Lalong tumawa. Mas maluwag na ngayon. Nagdesisyon ang mga tao na okay lang tumawa dahil tumatawa ang aking ina at half-smiling ang bride at walang umiyak sa mesa 9 kaya dapat ayos lang. Ganito gumagana ang mga bagay. Kung hindi dumudugo ang target, dapat hindi masakit. Huminto ang isang waiter sa likod na upuan ko, may hawak na tray ng champagne flutes. Narinig niya ang lahat. Tiningnan niya ako ng parang tumitingin ka sa isang sasakyan na nasira sa highway maikling awa. Pagkatapos ay nakpatuloy. Nakpatuloy siya. Tiningnan ko ang aking sparkling water. Bumubula pa rin. Maliit, matiyaga, walang pupuntahan kundi pataas. Tiningnan ko si Tita Pilar na nakaupo sa tabi ko. 68 taong gulang siya at tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mukha. Hindi dramatiko, basta tumutulo, parang may sobra na sa wakas ay pumutok. Si Pilar ay gumugol ng 30 taon bilang, ang isa pa,
na tinatangkilik ng aking ina na pahinain. Una, ang pagluluto niya. Pagkatapos ang timbang. Pagkatapos ang asawa. Pagkatapos ang lahat, siya ang preview ko, ang darating na atraksyon ko. Ang babaeng magiging ako kung uupo ako sa mesa 9 sa loob ng isa pang 30 taon at tawagin itong pag-iingat ng kapayapaan. Hinawakan ni Pilar ang kamay ko, walang sinabi. Hindi na kailangan. Ang hawak niya ay nagsabi, huwag kang maging ako. Inilagay ko ang baso. Tumayo ako. 200 ulo ang lumingon. Ang katahimikan na sumunod ay hindi ang dramatikong uri sa pelikula. Mas masahol. Ito ay ang mausisa na uri. Ang uri na nangyayari kapag may nagiging aksidente sa sasakyan at pumagal ang nga tao para manood. Ang navy dress na suot ko ay 80-an mula sa isang discount rack. Walang alahas maliban sa lumang relo ng aking ama sa kaliwang pulso ko. Ang suot niya sa bawat science fair ko. Bawat school play na nilaktawan ng aking ina. Bawat Martes ang gabi nang magmaneho siya ang 40 minuto mula sa subdivision para dalhin ako sa hapunan. Dahil alam niyang kailangan ko na isang tao sa pamilyang ito na dumating ng walang kondisyon. Namatay si tatay 6 na taon na ang nakalipas. Heart attack. Mabilis. Hindi siya nagdusa. Iyon ang sinasabi ng mga tao kapag wala silang ibang masabi. Pinanatili ko ang relo. Pinanatili ko dahil kapag tinitingnan ko ito, naririnig ko ang boses niya. Hindi ka ang mahirap, Lyra. Ikaw lang ang nagtatanong ng tamang makatanungan. Hinaplos ko ang damit ko. Tiningnan ko ang aking ina. Sa kabilang dulong ballroom, nakangiti pa rin siya. Nasa kamay pa rin ang mikropono. 200 mukha pa rin nakatingin sa akin naghihintay ng punchline. Binigyan ko silang ang isa. Actually, nanay. Lumabas ang boses ko ng parang sa boardroom. Matatag, hindi nagmamadali. Ang uringang kalmadong nagpapahilig sa mga tao pasulong dahil alam nilang maingat na pinili ang susunod. Narito na siya. Bumukas ang mga pintuan ng ballroom. At ang aking ina, ang babaeng katatapos lang sabihin sa 200 taon na walang lalaking gustong kunin ako, ay nabitawan ang mikropono. Tumama ito sa sahig na may tuno na pinalakas ng mga speaker na parang tibok ng puso. Isang malakas, huling tibok, pero nauna ako. Dahil kung sasabihin ko ang ending ng walang simula, iisipin mo na ito ay pahihiganti. Hindi. Nangangailangan ng plano at put ang pahihiganti. At wala akong ganun. Ang mayroon ako ay 40 taon katahimikan. Isang corner office sa 42th floor na isang gusali na hindi kailanman binisita na aking ina at isang telepono na tumunok sa aking clutch sa tamang sandali. Ibalik kita sa simula. Dahil kailangan mong maunawaan kung paano naging babaeng namamahala sa 83 bilyong operasyon para sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas ang nakaupo sa mesa 9 sa kasal ng sariling kapatid. Suot ang 5 na 80 na damit at nagpapanggap na walang sinoman. Kailangan mong maunawaan kung paano ako naging napakahusay sa paglaho na halos hindi ko na mahanap ang sarili ko. Lumaki ako sa isang subdivision sa Muntinlupa, malapit sa Maynila. 2 palapag na bahay sa isang quiet na kalye, white siding, blue shutters. Isang lawn na pinuputol ng aking ama tuwing Sabado ang umaga habang nakikinig sa basketball sa isang lumang radyo na ayaw niyang palitan. Mula sa labas, ang bahay ng Navarro ay parang bawat ibang bahay sa kalye. At baka iyon ang punto. Naniniwala ng malalim ang aking ina sa pagiging katulad ng bawat bahay sa kalye. Si Dahlia Navarro, guro sa kindergarten sa Lupan 22 taon. Kung lumaki ka sa lugar na iyon noong 80s o 90s, malamang na tinuruan kang aking ina na magtayang sapatos at mag-share ng Crayola. Minahal siyang mga magulang. Minahal siyang ang PTA.
Nakdala siya na homemade cookies sa bawat bakasal at naalala ang bawat karawan ng bata at minsan organisa ng fundraiser na naktaas ng malaking halaga para sa library ng paralan. Paboritong Ma'am Navarro ng lahat. Sa bahay, ibang uri siyang guro. Mas simple ang curriculum, 2 estudyante at fixed ang grading curve. Si Selen ang A+, ako ang incomplete, hindi dramatiko. Iyon ang hindi naunawaan ng gataw tungkol sa ganitong bagay. Walang sigawan, walang nakalok na pinto, walang pasa na matuturo. Mas tahimik kaysa doon. Surgical, ang uringang hiwa na hindi dumudugo sa labas. Kaya gumugol ka nga tao na nagtatanong kung totoo ba ang sugat. Ang mga drawing ni Selene ay napupunta sa refrigerator. Ang sa akin ay sa drawer. Ang mga ballet recital ni Selene parehong magulang sa unang row. Ang aking ina ay nagre-record gamit ang camcorder na binili specifically para sa performances niya. Ang science fairs ko si tatay sa likod. Nagbibigayng thumbs up na nangahulugan ng lahat at hindi sapat sa parehong oras. Kapag may bisita, ipinakikilala kami ng aking ina sa parehong paraan tuwing beses. Ito si Celine, ang baby girl ko. Hawak ang buhok ni Selene na parang presenting ng ribbon na napanalunan niya. At ito si Lyra. Walang qualifier, walang adjective. Basta ang pangalan ko nakabitin doon na parang pangungusap na hindi natapos. Napansin ito ni tatay. Siyempre. Si Felix Navarro ay tahimik na tao at insurance adjuster na gumugol na araw sa pagkalkula na risk at gabi sa pagbabawas nito sa bahay. Hindi niya direktang hinamon ang aking ina. Hindi iyon ang paraan niya. Sa halip na compensate siya. Tahimik, consistent. Sa mga paraan na hindi napansin o piniling balewalain ng aking ina, dinala niya ako sa bawat science fair. Nagiwan siya ng post-it note sa lunchbox ko. Hindi smiley faces o hearts. Mga facts. Isusulat niya ang mabagay tulad ng alam mo ba na may 3 puso ang octopus? O 20% ng energy ng katawan ang ginagamit ng utak ng tao? Siguro mas mataas sa iyo. Pinanatili ko ang bawat isa. Mayroon ako sa shoebox sa closet ko sa Maynila. 40 taong gulang at hindi ko pa rin may tatapon. Pero may isang hapon na nagbagong lahat. 14 taong gulang ako. Oktubre. Ang madahon sa subdivision ay naging burnt orange na. Maganda sa litrato, pero nangangahulugan na namamatay ang lahat. Umuwi ako ng maaga mula sa paralan. Nakansela ang academic decathlon practice dahil may flu ang coach. May dala akong report card sa backpack. Straight A's. Muli, may ideya ako na kung ipakita ko muna kay nanay ang grades bago umuwi si Selene. Baka sabihin niya ang isang bagay. Hindi parada. Basta isang bagay. Pumasok ako sa backdoor. Inilagay ang box sa kusina. Narinig ko ang boses sa harap. Ang aking ina at isang kapitbahay ay Chetty. Ang magagandang baso na nangangahulugan na nagpo-perform ang aking ina dahil tanging kapag gustong mag-impress siya ay inilalabas niya ang magagandang baso. Huminto ako sa hallway. Hindi sinasadyang nakikinig. Narinig ko ang panggalang ko. Si Selene ang maganda ko. Sabi ng aking ina. May mainit na tono na ginagamit niya kapag nagbabahagi ng isang bagay na gusto niyang tunog reluctant pero talagang hindi mapigilan. Makakapila ang mga lalaki para sa kanya. Mark my words. Bulong ang kapitbahay ang hindi ko nahuli. Si Lyra, tumawa ang aking ina. Maikli. May sahig pero walang kisame. Well, at least matalino siya. Pero ang talino ay hindi nagbibigay nga asawa, di ba? Hindi nito pinapanatili na mainit ang isang lalaki sa gabi. Tumawa silang dalawa. Nakiskisan ang mabasong iced tea. Nakatayo ako sa hallway na hawak ang strap ng backpack. Nasa loob ang report card. Lahat as. 4.0. Parang blanco na lang ang papel. Hindi ako umiyak. Gusto kong linawin iyon.
May mas masahol na nangyari. May naklik na sarado. Parang pinto na sumara sa bahay na hindi mo alam may makwarto. Umakyat ako sa itaas. Inilabas ko ang report card. Ipinako ko sa corkboard sa itaasan desk ko. Ang tanging tinitihnan ko lang. At hindi ko na ipinakita kailanman sa aking ina ang isang grade. Iyon ang araw na nagsimula akong maglaho. Hindi pisikal. Nandoron pa rin ako sa hapunan. Sa Pasko. Sa family photos kung saan ilalagay ng aking ina si Selene sa harap at ako ng bahagya sa gilid. Parang prop na kasama sa set, pero may mahalagang bagay na humila pabalik sa likod ng pader. Huminto ako sa pag-uwi ng matagumpay ko. Huminto sa pag-uwi ng anumang maaring timbangin at kulangin. Hindi napansin ng aking ina ang pagbabago. Bakit niya mapapansin? Hindi mo mapapansin ang kawalan ng isang bagay na hindi mo kailanman pinansin sa una. Napansin ni tatay. Hindi siya nagsalita tungkol dito sa loob ng 3 taon. Pagkatapos isang gabi, pawi mula sa Tuesday dinner, sabi niya, alam mo na hindi mo kailangang kumitang lugar mo sa pamilyang ito, di ba? Mayroon ka na? Sabi ko, alam ko, tatay. Hindi ko alam. 17 taong gulang ako at naniniwala na sa buto ng aking buto ng pag-ibigay, performance review at hindi ako makakakuha ng passing grade. May isa pang bagay mula sa panahong iyon na kailangan kong sabihin. Thanksgiving ng taong iyon. Buong pamilya sa bahay namin, turkey, green bean casserole. Nagdidirekta ang aking ina sa kusina na parang conductor ng symphony. Nakatakas ako sa guest room sa itaas. Nakbabasa ako. Laging nakbabasa. Natakpuan ako ni Tita Pilar doon. Kumatok siya ng 2 beses. Laging 2 beses. Mahina, parang humihingi ng permiso na mabuhay. Umupo sa gilid ng kama. Si Pilar ay nakakatandang kapatid ni tatay. 68 ngayon. Pero noong taong iyon ay 54. At mukha siyang babaeng nag-apologize sa buong buhay niya. Parehong postura na binubuo ko. Bahagyang nakakurba ang balikat. Mas maliit ang espasyong kinukuha kaysa nararapat. Binibigyan ka ba ng hirap ng nanay mo? Tanong niya. Hindi naman higit sa dati. Ngumiti si Pilar. Malungkot. Ang uring ngiti na alam ang sagot bago ang tanong. Alam mo ba kung ano ang pinakakinikilabutan ko, anak? Kinakalikot niya ang thread sa quilt. Hindi tumitingin sa akin. Hindi na hindi ako nakikitang matao. Ito na, tinulungan ko silang hindi ako makita. Naging napakahusay ko sa paglaho na isang araw, tumingin ako sa salamin at hindi ko na mahanap ang sarili ko. 14 taong gulang ako. Hindi ko naintindihan. Naintindihan ko. 26 taon pagkatapos, nakatayo sa banyo ng hotel sa Makati. Lubusang naintindihan ko ang pangungusap na iyon na parang binuksan ako na parang itlog. Pero iyon ay mamaya. Una, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa imperyo na itinayo ko habang walang nakakakita. Naitago mo na ba ang isang bagay na ipinagmamalaki mo? Dahil masyadong mapanganib ang ipakita ito? O, ako rin. Sa loob ng 26 taon. Umalis ako para sa kolehiyo sa Ateneo o UP noong Agosto pagkatapos kong Meg-18. 2 maleta at isang kahon ng mga libro sa sasakyan ni tatay habang nakatayo ang aking ina sa porch at sinabi, huwag kalimutang tumawag tuwing linggo. Sinabi niya ito ng parehong paraan sa lahat sa akin parang task na I check off sa listahan. Hindi damdamin na hindi niya mapigilan. Nagmaneho si tatay sa akin ng tahimik, hindi ang awkward na uri. Ang uri sa pagitan ng 2 taong makaintindihan na ang salita ay makakahadlang lang. Nang huminto siya sa dorm, pinatay niya ang makina at umupo sandali. Pagkatapos ay inabot niya mula sa bulsa ng jacket ang isang post-it note. Sinulat dito, ang average
na tao ay gumagamit ng 10% ng kanilang potensyal. Hindi ka average. Patunayan mo. Pero sa sarili mo lang. Inilagay ko ang post-it sa planner ko. Tiningnan ko ito araw-araw sa loob ng 4 na taon. Sa pagtatapos, halos nawala na ang tinta. Pero mabasa ko pa rin ng nakapikit. Hindi dumalo ang aking ina sa graduation ko. May dance recital si Selena noon. 22 taong gulang pa rin at gumagawa ng recreational ballet. Ang uri kung saan lahat ay may tropeo at pumapalakpak ang mga magulang na parang sa cultural center. Pinili ng aking ina ang recital. Dumalo si tatay ng mag-isa. Suot ang magandang necktie niya. Kinuha niya ang isang larawan ko na may hawak na diploma. Summa cum laude. Operations Management. Mayroon pa rin akong larawang. Iyon sa frame sa desk ko sa trabaho. Sa tabing larawan niya sa unang science fair ko, parehong necktie, parehong tahimik na pagmamalaki sa mukha. Dalawang larawan. 22 taon ang pagitan. Parehong tao. Parehong ekspresyon. Ganito ang itsurang walang kondisyon. Hindi ito naga-anunsyo, basta patuloy na nagpapakita sa parehong necktie. Pagkatapos ng kolehiyo, pwede akong pumunta kahit saan. 3 firm ang nagalok bago pa ako matapos ang thesis. Pinili ko ang Aguilar at Weston dahil headquartered ito sa Makati. Dahil pinakamalaki. At dahil, kung honest ako, may kailangan akong patunayan. Hindi sa aking ina. Isuko ko na iyon. Sa mga babaeng nakatayo sa hallway sa 14. Hawak ang report card na biglang walang halaga. Gusto kong ipakita na may halaga ito. Kahit walang ibang makakakita. Brutal ang unang 5 taon. Kinakain ng management consulting ang mga tao. Lalo na ang mga babae. Lalo na ang mga walang pera o koneksyon. 16 oras na trabaho. Natutunan kong basahin ang profit and loss statement ng parang binabasa ni tatay ang insurance claims. Hanapin ang isang numero na hindi bagay. Ang isang linya na nagsasabing ibang kwento. Mahusay ako dito. Hindi mahusay para sa isang babay. Mahusay. Hindi mahusay para sa edad ko. Mahusay. Mahusay. Sa 30 senior manager na ako. Sa 33 director. I restructure ko ang Southeast Asia Division sa panahon ng supply chain crisis na nagudyok sa iba pang firms na umalis. Nanatili kami. Hindi lang nanatili. Tumubo ang market share ng 14% sa 18 buwan. Nagpadala sa akin ng handwritten note ang CEO noon. Naisave mo kami ng 340 milyon. Utang ko sa iyo ang isang hapunan. Hindi ko nakuha ang hapunan. May nakuha akong mas mabuti. Napansin akong taong pumalit sa CEO 2 taon pagkatapos. Si Dante Herrera ang naging CEO ng 32 ako. Siya ay 44 noon, bata para sa isang malaking kumpanya, divorced, 2 anak sa boarding school, at ang uringang leader na naalala ang pangalan ng may janitor sa bawat palapag. Hindi ko siya nakilala formally hanggang sa isang board presentation. Nag-present ako ng quarterly operations report. 36 slides. 22 minuto. Nang matapos, tahimik ang boardroom sa loob ng 4 na segundo. Nasa silid ng mga taong nagbibil by the hour ay eternity. Sabi ni Dante, sino siya? Sabing, CFO, Lira Navarro. Siya ang namamahala sa Southeast Asia Ops. Sabi ni Dante, bakit hindi niya pamahalaan ang higit pa? Sa loob ng isang taon, VP of Operations na ako, 12 bansa, 4,000 empleyado, 2.3 bilyong portfolio, corner office sa 47th floor na may tanawin sa skyline ng Maynila na hindi ko napapagod, lalo na sa mga kulayabong araw, dahil ang kulayabo sa Maynila ay may kalidad na liwanag na nagpapaisip sa lahat. Naging mentor ko si Dante, hindi sa corporate brochure sense, sa tunay na sense. Binigyan niya ako ng mahirap na projects. Sinabi niya kapag mali ako. Ipinagtanggol niya ako sa masilit na hindi pa ako invited.
At minsan pagkatapos kong mag 40 oras para i-save ang isang client relationship na isinulat ng iba. Umupo siya sa tapat ko at sinabi ang isang bagay na hindi kailanman sinabi ngang sinuman sa pamilya ko. Lyra, ikaw ang pinakamahusay na operator na nakatrabaho ko. Bakit walang nakakaalam nito sa buhay mo? Binigyan ko siyang sagot na inihanda ko. Pinaghihiwalay ko ang trabaho at pamilya. Sumandal siya sa upuan. May paraan si Dante ngang pagtahimik na nagpaparamdam na ibinigay mo sa kanya ang puzzle na lulutasin niya kahit ayaw mo. Hindi iyon separation, sabi niya. Iyon ay pagtatago. Hindi ako sumagot. Ano ang sasabihin ko? Tama siya. Alam kong tama siya. Pero ang pagiging tama at pagiging handa ay dalawang magkaibang lugar. At matagal na akong naninirahan sa Mali. Ang alam ngang pamilya ko tungkol sa karir ko. Nagtatrabaho si Lyra sa isang consulting company sa Makati. Isang uring manager. Kumikita ng mayos, siguro, dahil maganda ang tsondo niya. Pero wala namang extravagant. Nagmamaneho siya ng Honda Accord, hindi pa bago. Hindi siya masyadong nagsasalita tungkol sa trabaho. Hindi talaga siya nagsasalita tungkol sa marami. Ang hindi nila alam, ang Honda Accord ay choice, hindi limitasyon. Ang suweldo ko ay hardadaing 340,000 base plus bonus. Pwede akong magmanehong Porsche. Pinili kong hindi, parehong paraan na pinili ko ang kondo sa isang magandang lugar sa halip na penthouse. Parehong paraan na pinili ko ang quiet restaurant sa halip na malalaking gala. Hindi dahil nahihiya ako sa pera, kundi dahil sa tuwing ibinabahagi ko ang milestone sa aking ina, nakakahanap siyang paraan para gawing maliit ito. Nang ma-promote ako sa direktor, nagkamali akong banggitin ito sa family dinner. Sagot ng aking ina. Lahat ng success na iyon at kumakain pa rin mag-isa. Hindi ba nakakaboder? Nang bumili ako ng unang tsondo, ipinakita ko kay Selene ang larawan. Ipinakita ni Selene kay nanay. Sagot ni nanay. Isang kondo para sa isang tao. Iyon ay magandang salita para sa mag-isa. Diba? Nang manalo ako ng Women in Operations Leadership Award, isang industry honor na may crystal plaque at feature sa National Magazine, binanggit ko sa Pasko. Hindi ito kinilala ng aking ina. 3 oras niyang pinag-usapan ang engagement ni Celine kay Ryan, ang details ng singsing, ang venue, ang guest list. Nakaupo ang award ko sa bag ko na parang bato na dala ko ng walang saysay. Kaya uminto ako sa pag-uwi ang mga bagay. Uminto sa pagbanggi ang promosyong, raise, awards, anumang bagay. Ang bersyong ang pamilya, ang Lyra, ay naging simplified sketch. Ang single, ang tahimik, ang masyadong nagtratrabaho at walang buhay, at ang tunay na Lyra, ang namamahala sa onikibansa at dirt, sufur tao, at nagpupuyat hanggang 2 madaling araw para lutasin ang mga problema na nakakapekto sa quarterly earnings. Ang Lyra na yon ay umira lamang sa loob ng glass office building sa Makati. 2 taon na pinahihiwalay ng 45 minutong biyahe. Parehong babay, parehong pangalan, ganap na makaibang buhay. Tinatanong ako minsan ni Dante kung bakit hindi ko dinala ang sinuman mula sa pamilya ko sa company events. Laging mag-isa ako. Hindi talaga corporate event type ang pamilya ko. Sabi ko, tiningnan ako ni Dante ng may tahimik na pasensya na nagpapaganda sa kanya bilang CEO at mahirap na sinungalingan. Lyra, sabi niya, nakita kitang nag-negotiate ng new 400 million na kontrata nang hindi kumikibot. Hindi ka natatakot sa corporate events. Natatakot ka sa mangyayari kapag nag-touch ang dalawang mundo. Binago ko ang usapan. Pinayagan niya. Iyon ang bagay tungkol kay Dante. Itinatanim niya ang binhi at nilalakat palayo. Hindi niya ito dinidiligan para sa iyo.
Pinagkakatiwalaan niyang gawin mo iyon. Tama siya? Siyempre. Natatakot ako sa mangyayari kapag na-collide ang dalawang bersyon ko. Hindi dahil nahihiya ako sa alinman. Dahil gumugol ako neyirmitaon sa pagbuo ne pader sa pagitan nila. At hindi ko alam kung sino ako kung babagsak ang pader. Malalaman ko na. Naging engaged si Celine noong isang Sabado sa Abril. Nagpropose si Ryan sa isang pampublikong lugar photogenic at agad na na-share. Ipinost niya sa Instagram bago tumawag sa sinuman. 300 like sa 20 minuto. Nalaman ng aking ina mula sa notification. Sa family dinner 2 araw pagkatapos. Sa bahay ng aking ina sa subdivision, siyempre, dahil doon nangyayari ang mga mahahalagang bagay. Si Dahlia Navarro ay nakatawag na. 3 venues, 2 florists at photographer. Naghihintay ako nito mula nang ipanganak ka. Sabi niya kay Selene. Hawak ang 2 kamay nito na parang tumatanggap ng award. Basang-basa ang mata niya. Nagsimula na ang performance. Nakaupo si Ryan sa tabi ni Selene bahagyang overwhelmed. Ang paraan ng mga lalaki kapag napagtanto nila na hindi lang nagpropose sa isang babae, kundi sa pamilya. Ang mga magulang ni Ryan mula sa upper middle class mabubuting tao, hindi iyon nakpigil sa aking ina na kunin ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, naging event na ni Dahlia Navarro ang kasal. Pinili niya ang venue, ang Shangri-La sa Makati, dahil gusto niyang mag-impress. Pinili niya ang color scheme. Pinili niya ang napkin fold. Sumusulat ng tseke ang magulang ni Ryan at ginagastos ito ngang aking ina na parang siya ang nag-earn ng bawat sentimo. Nagalok ako na tulungan sa budget ng maaga. Pwede kong i-cover ang buong kasal nang hindi mapapansin ang withdrawal pero hindi ko iyon ia-anunsyo. Kaya hinila ko si Selene pagkatapos ng hapunan at sinulat ang tseke na sa 15,000 raham Selena. Para sa anumang kailangan mo, sabi ko, bulaklak, band upgrade, anuman, tiningnan ni Selene ang tseke at ako. May kumislap sa mukha niya. Hindi eksaktong guilt. Hindi eksaktong pasasalamat. Isang bagay sa gitna na ayaw niyang suriin ng malalim. Huwag sabihin kay nanay. Sabi niya. Gagawin niyang weird. Alam ko. Itinago ni Selena ang tseke. Hindi siya nag-thank you. Hindi noon. Sinabi ko sa sarili na dahil overwhelmed siya sa planning, mas madali yon kaysa sa alternatibo. 3 buwan bago ang kasal, ipinadala ng aking ina ang seating chart kay Selene para sa approval. I-forward ni Selene sa akin sa group text. I-scroll ko sa pangalan ko, Mesa 9. Kung titingnan mo ang floor plan ng ballroom, ang Mesa 9 ay sa likod na kaliwang sulok. Humigit kumulang 6 na talampakan mula sa swinging doors ng kusina. Punong-puno ng mga great aunts ni Ryan, golf friends ng ama niya, at ilang taong inimbita dahil obligasyon. Ang mesa kung saan ilalagay mo ang mataong kailangang isama pero ayaw mong mapansin. Tinawagan ko si Selena. Mesa 9, sabi ko, hindi galit. Nag-clarify lang. Sabi ni nanay para sa couples ang head tables. Dahil wala kang date, nahinto siya. Narinig ko siyang pumipiling susunod na salita na parang naglalakad sa basag na salamin. Hindi personal, Lyra. Personal ang lahat ng ginawa sa akin ng aking ina. Iyon ang punto. Pero hindi ako mag-away tungkol sa seating chart. Namamahala akong seating para sa international delegations na may 40 tao na may ego at malalaking budget. Kaya-kayang-kaya ang Mesa 9. Ayos lang? Sabi ko, pwede kang magdala NG kasama, alam mo, kaibigan, katrabaho, sino man. Pwede kong dalhin si Dante. Pwede ang alinman sa 12 taong darating ng walang tanong. Pero may sariling logic ang kasinungalingan. At sinasabi ngang logic, huwag bigyan ng anumang magagamit niya. Huwag ipakita ang anumang magiging sandata.
Umupo sa mesa 9 at mahing invisible. Dahil ligtas ang invisible. Ayos lang ako, sabi ko. At ibinaba ko ang tawag. Nag-text si Tita Pilar ng gabing iyon. Nasa mesa 9 din ako. Kahit may isa tayong isa, sinusundan nig smiley face na mas parang white flag kaysa emoji. Ang rehearsal dinner ay sa isang steakhouse sa isang lugar sa Maynila nung Biyernes bago ang kasal. 30 tao. Immediate family. Wedding party. Ilang malalapit na kaibigan. Suot ng aking ina ang silk blouse na binili niya specifically at string of pearls na sinabi niyang gift mula kay tatay. Ginamit niya ito na parang costume, prop para sa karakter na ginagampanan niya. Devoted widow, selfless mother, matriarch, ang picture-perfect family. Sa mga introductions, kinuha niya ang magulang ni Ryan sa makabilang braso at nilibot ang kwarto. Ito ang baby ko, si Selene, kilala niyo na. At ito ang future husband niya, si Ryan, ang pinakamagandang binata. Kumislap siya. Siya ang araw. At dapat umikot ang lahat. Pagkatapos ay dumating sa akin. At ito ang isa kong anak, si Lyra, ang career girl. Sinabi niya ang career girl na parang hobbyist o enthusiast. Isang bagay na ginagawa ng tao sa halip na tunay. Single pa rin, 40 na susunod na buwan. Baka available ang isa sa mga pamangkin niyo. Tumawa siya. Half-smile ang magulang ni Ryan. Ginawa ng kwarto ang tunog na ginagawa kapag may awkward. Pero walang gustong pangalanan ito. Ngumiti ako, walang sinabi. Iyon ang arrangement. Pero pagkatapos ng hapunan, habang nasa restroom ang aking ina para i-refresh ang lipstick at narrative, natakpuan ako ni Sandra. Ina ni Ryan. Sa coat check, maliit na babae siya na may maikling gray na buhok at mga matang nagmumungkahi na gumugol siya ng 30 taon sa panonot ng mga bata at natutong makita ang hindi nila sinasabi. Lyra. Sabi niya ng tahimik. Para sa kung ano man ito, walang mali sa pakbo ng isang bahay para sa sarili bago mo ito bawin kasama ang iba. May ilan sa amin na nais naming ginawa namin ito ng ganito. Tiningnan ko siya, ang babaeng nakilala ko ng 3 beses. Ang estranghero na nagsabing higit sa 2 pangungusap kaysa sa aking ina sa 40 taon. Salamat, sabi ko, at may ginawa ang boses ko na hindi nito ginawa sa matagal na panahon na hati ito. Bahagya lang, isang maliit na bitak na isinara ko bago marinig ng iba. Hinaplos ni Sandra ang braso ko at umalis. Iyon lang. Walang speech, walang drama. Isang babae na nagsasabi sa isa pa, nakikita kita. Hindi ka kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Nakmaneho ako pabalik sa bahay ng aking ina ng gabing iyon dahil doon ako tutuloy sa wedding weekend. Natutulog na o nakpapanggap na natutulog ang aking ina, 3 baso ngalak sa hapunan at nagiging maga ang pagtulog. Nakahiga ako sa makitit na kama na tinulugan ko hanggang 18. Amoy pa rin ang kwarto ng malumang libro at lavender. May glow-in-the-dark stars pa rin sa kisame na itinapal ni tatay ng ako ay 8. Karamihan ay tumigil ng kumislap. 3 pa rin ang may mahinang berde. Tinitingnan ko. Nagvibrate ang telepono ko. Kinuha ko. Si Dante Herrera. Deset. 7:10 p.m. Nagboto ang boardan gayong hapon. Unanimous. Ikaw ang bagong ko. Effective Lunes. Kailangan ko ang signature mo bago lumabas ang press release. Nasa lake, retreat ako. Nasaan ka bukas? Magmamaniyo ako pababa. Binasa ko ang text ng 3 beses. Chief Operating Officer. Ang posisyon na ginugol kong 8 taon na hindi kailanman binanggit ng malakas. Dahil ang pagsasabi ng malakas sa pamilya ko ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kutsilyo at pagpapakita kung saan puputulin.
Tiningnan ko ang tatlong natitirang bituin sa kisame. Berde, fading, nandoon pa rin. Naktay pa ako pabalik. Nasa Shangri, Lasa Makati ako. Kasal ng kapatid ko. Dante, hahanapin kita. Asahan mo ako sa 7:30. Congratulations, Lira. Matagal mo nang nararapat ito. Inilagay ko ang telepono. Tinitigan ko ang kisame. Sa loopeng 12 oras, nakaupo ako sa mesa 9 sa 8 na damit. At ang lalaking namamahala sa isa sa pinakamalaking consulting firm sa bansa ay magmamaneho 90 minuto para ibigay sa akin ang titulo na hinahabol ng karamihan sa buong karera. At ang aking ina, ang babaeng natutulog sa kabilang pader, ang gumugol ngang 40 taon na sinasabi sa akin na hindi ako sapat, ay walang ideya. Sa anong punto nagiging pagtataksil sa sarili ang pag-ingat ng kapayapaan? Hindi ko pa alam ang sagot. Pero malalaman ko ito sa harap ng 200 tao. Nahanda ako ng mag-isa. Hindi aksidente. Sa pamamagitan ng arkitektura. In-reserve ngang aking ina ang bridal suite para kay Celine at sa kanyang bridesmaids. Wala akong kasama. Hindi ako inimbitahan sa wedding party. Sabi ni Celine dahil gusto niyang even ang numbers at 4 lang ang groomsmen ni Ryan. Sinabi kong naintindihan ko. 40 taon na akong naintindihan ang ganito. Ang hotel room ko ay nasa 9th floor. Standard King. Maganda naman. Ako mismo ang nakbook at nakbayad. At aalis bukas ng walang alam ang pamilya ko sa room number o checkout. Naligo ako. Tinuyo ang buhok. Isuot ang navy dress, ang gloity mula sa rack na parang ginawa para sa akin. Kinabit ko ang relo ni tatay. Nag-crack na ang leather band. Dapat ko ng palitan taon na ang nakalipas. Hindi ko gagawin. Tiningnan ko ang sarili sa salamin ng banyo. Hindi matagal. Basta functional check lipstick sa anipin, wrinkle sa damit. Ang uri ng tingin na nag-inventory ng walang tanong. Nasa counter ang telepono ko. Isang text mula kay Dante. Nasa daan na. Dapat ay nandoon na akong 7:30 mamaya. Huwag pirmahan ang kahit ano hanggang hindi ako dumating. Gusto kong ibigay ko mismo ang pan. Ngumiti ako. May sense of ceremony si Dante na itinatago bilang practicality. Hindi siya nagmamaneo ang 90 minuto dahil hindi makapahintay ang signature. Nagmamaneho siya dahil naniniwala siyang may mga sandaling dapat mangyari ng personal. Iginagalang ko iyon. Iginagalang ko siya. Sa ibang buhay, sa pamilyang nagdiriwang ng sarili, sasabihin ko sa aking ina tungkol kay Dante taon na ang nakalipas, hindi bilang romantic interest kundi patunay na may nakatingin sa akin at nakakita ng bagay na sulit invest. Pero hindi iyon ang pamilyang ito. At hindi ito ang araw ko. Araw ito ni Selene. Upo ako sa mesa 9. Kakain ng salmon, magpapalakpak sa toasts, at pipirmahan ang coup paper sa lobby na parang business transaction. Malinis. Tahimik. Imbisible. Iyon ang plano. Ang seremonya ay sa Garden Terrace ng hotel. Oktubre sa Maynila, gamble iyon golden light o ulan. Nakuha namin ang liwanag. Dumating ito sa pamamagitan ng puno sa mababang anggulo na nagpapamuka sa lahat na parang memorya habang nangyayari. Nakaupo ako sa third row. Hindi sa unang nakareserba iyon para sa aking ina na nakposisyon sa center na aisle side seat na parang tatanggap ng communion. Suot ang champagne dress. May hawak na handkerchief na hindi kailangan pero visible. Kung sakaling makalimutan ng gataw na siya ang nanay ng bride. Maganda si Selene. Gusto kong sabihin ng malinaw dahil hindi binabago ng nyari mamaya ang katotohanan iyon. Naglakad si Selene sa isla sa damit na malamang mas mahal pa sa unang sasakyan ko at mukha siyang taong pumapasok sa buhay na palaging ipinangako sa kanya. Bukas at tiyak ang mukha niya sa paraang hindi kailanman sa akin.
Hindi dahil mas matapang siya, dahil wala siyang dahilan para isara ito. Umiyak si Ryan sa altar nang makita siya. Tunay na luha, hindi performance. Nakikita ko ang pagkakaiba. Pinag-aralan ko ang pagkakaiba sa paglaki. Ang ma-vows ay simple. Maikli ang minister. Nang sabihin ni Celine ang, Aido, may gumalaw sa dibdib ko tunay na kaligayahan para sa kapatid ko. Magkakawit sa mas mabigat na hindi ko gustong pangalanan. Hindi selos. Hindi ako nainggit sa kasal ni Celine o asawa o buhay. Nainggit ako sa kanyang katiyakan. Ang absolute na paniniwala na nararapat siyang nakatayo doon. Sa liwanag. Tinitiknan. Hindi kailanman ako tumayo sa liwanag ng sadya. Hindi kahit sa boardrooms. Tumayo ako sa competence, sa results. Pero ang liwanag ang walang kinalaman sa performance at lahat sa pagiging nakikita laging lumayo ako. Nakaupo si Tita Pilar sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko sa faust. Malamig at manipis ang daliri niya. At mas malakas ang hawak kaysa hitsura. 30 taon na kaming nakaupo sa tabi sa family events. 2 babay sa margins, nanonood sa main characters mula sa pinakamagandang upuan. Pagkatapos ng seremonya, lumipat ang mga bisita sa loob para sa cocktail hour. Inayos ang ballroom para sa reception. Nagpaalam ako. Sinabi kay Pilar na kailangan kong pumunta sa banyo. Hindi ko kailangan. Kailangan ko lang ng 3 minuto na mag-isa sa silid na walang nanonood. 3 minuto nang walang ayusin ang mukha ko sa angkop. 3 minuto nang walang gampanan ang papel ngang anak na ayos lang, na kapatid na hindi nasaktan. Nang babaeng pinili ang mag-isa at ayos na. Talaga. Honest. Ganap na ayos. Ang banyo sa lobby ay marmol at brass at soft lighting na nagpapaganda sa lahat ng bahagya. I-lock ko ang pinto. Inilagay ko ang 2 kamay sa counter. Tiningnan ko ang salamin. Hindi ang mabilis na tingin kaninang umaga. Hindi ang inventory. Ang tunay. Ang babaeng nakatingin sa akin ay 40 taong gulang. May mata ngama at cheekbones ng ina at pangan na natutunan niyang iset sa tiyak na paraan bahagyang pasulong, bahagyang nakaangat na nangahulugan na ayos ako sa buong buhay ko. Huwag mo akong tanungin kung ayos ako dahil ang tanong mismo ay insulto sa kung gaano ako kaayos. Siya rin ang pinakabatang VP sa kasaysayan ng malaking kumpanya. Namamahala sa antal pili 2-3 bilyon sa 12 bansa. May 4,000 taong nagre-report sa kanya. At 46 oras na ang nakalipas. Unanimous na pinili siyang maging COO. At nakaupo siya sa mesa 9, malapit sa kusina. Sa pakitan na natutulog na tiyuhin at estranghero na nakti-timing. Hinawakan ko ang counter. May nangyayari. Hindi galit na mamahala, ako ang galit sa buong career. Hindi lungkot. Pamilyar na ang lungkot na parang muebles. Isang bagay pa. Parang sandali bago ka lumundak sa lech na matagal mo nang kinatatayuan na nakalimutan mo na ito ay lech. Ang boses ni Tita Pilar mula 26 taon na ang nakalipas. Sa guest room na amoy lavender. Naging napakahusay ko sa paglaho na isang araw. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na mahanap ang sarili ko. Tiningnan ko ang salamin. Natagpon ko ang sarili ko. Nandoon siya sa buong panahon. Nagtatago sa likod ng navy dress at low profile at Honda Accord at 20 taon ng strategic silence. Nagtatago dahil sinabi niya isang babae sa porch na ang talino ay hindi nagpapainit sa isang lalaki sa gabi. At nagdesisyon ang 14 anyos na ang sa fest ay tumigil ng makita. Pero ang babae sa salamin na ito, ang may relong ama at COO title na nahihintay sa leather portfolio sa likod ng sasakyan ng isang tao, hindi na siya 14. At 30 taon na ang nakalipas ang porch, at ang babaeng nagsabi nga masalitang iyon ay may kapangyarihan pa rin
dahil patuloy kong ibinibigay ito sa kanya. Taon-taon, holiday pagkatapos ng holiday, mesa 9 pagkatapos ng mesa 9. Hindi magbabago ang aking ina. Pwede siyang tumanggap ng tawag mula sa Presidenteng Pilipinas na binabati ang anak niya at makakahanap pa rin siyang paraan para sabihin pro wala pa ring asawa. Iyon siya. Iyon siya palagi. Ang tanong ay hindi kung magbabago siya. Ang tanong ay kung patuloy ko bang itatayo ang buhay ko sa paligid ng kanyang malimitasyon. Binitawan ko ang counter. Itinuwid ko ang balikat. Hindi dramatiko. Hindi parang pelikula na tumataas ang music, maliit na adjustment, ang uri na invisible sa sinumang nanonot. Pero ramdam ko ito, may na-unlock. Hindi plano, hindi revenge, hindi speech. Basta, tahimik. Buto sa buto na desisyon na tapos na ako. Tapos na magtago. Tapos na mag-perform. Tapos na umupo sa mga mesa na hindi ko pinili, sa mga silid kung saan ako ang pinakakapabala at pinakamaliit na nakikita. Nahugas akong kamay. Tinuyo sa cloth towel. Lumabas ako ng banyo at bumalik sa ballroom. Naghihintay si Tita Pilar sa entrance. May hawak na 2 baso ng sparkling water. Inabot niya sa akin ang isa. Tiningnan ang mukha ko. Mukha kang iba, sabi niya. Pakiramdam ko rin iba. Pinaaralan ako ni Pilar ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya toto. Hindi white flag. At sabi, mabuti. Naglakad kami papasok sa ballroom. Mesa 9. Malapit sa pintuan ng kusina. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nakaupo doon dahil sumang-ayon akong maging invisible. Nakaupo ako doon dahil hindi na mahalaga kung saan nila ako ilagay. Hindi na. Nagsimula ang toss sa ika-7. Unang nagsalita ang best man ni Ryan. Kwento tungkol sa dorm days. Tumawa ang lahat. Susunod ang maid of honor ni Selena. Umiyak siya sa dulo. Umiyak din ang kalahati ng kwarto. Makandang speech. Nakpalakpak ako. Sincero. Pagkatapos ay tumayo ang aking ina. Hindi naghintay na ipakilala. Hindi naghintay sa DJ. Naglakad siya sa harap ng ballroom ng parang laging ginagawa niya sa bawat silid, parang ipinadala siya. Dahil wala rito si Felix ngayon, sabi niya, pinipindot ang handkerchief sa mata, sasalita ako para sa aming dalawa. Hindi sasabihin ni tatay ang sasabihin niya. Sasabihin ni tatay na proud siya kay Selen at upo nang hindi binabanggit ako dahil iyon ang paraan niyang pagprotekta sa akin. Pero patay na si tatay. At hawa ng aking ina ang mic. Nagsimula siya kay Selene. 5 minuto ng childhood ni Selene. Ballet. Prom. Ang Mother's Day card na glitter. Mainit ang kwarto. Tumango ang mga tao. May mga luha. Nag-conduct ang aking ina sa kwarto ng parang laging ginagawa, hinahatak ang talinang sentiment hanggang sumunod ang audience. Pagkatapos ay natakpuan ng kanyang mata ako sa kabilang dulo. Nakita ko ang pagbabago. 5 beses ko nang nakita sa dinner tables, holidays, family events, kung saan hindi sapat ang spotlight at kailangan niya ng anino para maging mas maliwanag. Nagbago ang hugis ng bibig niya. Hindi ingiti o simanggot. Isang bagay sa gitna. Ang ekspresyon ng babaeng sasabihin ang matagal niyang iniimbak. At gusto kong maglaan ng sandali para sa isa kong anak na si Lira. Huminto siya. Ipagdasal natin siya. 40 na. At wala pa ring lalaking gustong kunin siya. Nag-react ang kwarto sa liars. Una ang gasp. Ilang matalim na hininga mula sa hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nervous laughter. Ginagawa ng mga tao kapag hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ay tunay na tawa. Mula sa mga nagdesisyon na biro ito dahil mas madali kaysa cruelty. 200 tao tumatawa. Sa akin,
Minsan iniisip ko kung saan ako nakamali sa kanya. Patuloy ng aking ina. Ikiling ang ulo na parang talagang nalilito. Pero alam ngang Diyos na kailangan niya ngang divine intervention sa puntong ito. Lumakas ang tawa. Ngumiti ang aking ina dito na parang singer sa aplos. Narito ang iniisip ko habang tumatawa ang 200 tao sa akin. Iniisip ko ang conference room sa 47th floor, 14 kilometro mula rito, kung saan noong Martes, naknegosyate ako ngang 4,400 milyon na kontrata, 3 oras, walang notes. Ako at isang lalaking na mamahalang ang malaking pondo. At sa dulo, nakipag-shake hands at sinabi, hindi pa ako nakakilala ngang katulad mo. Inisip ko ang 4,000 tao na magbubukas ng email Lunes at malalaman na ang bagong COO ay si Lyra Navarro. At karamihan ay hindi magugulat dahil pinanot nila ako sa loop ng 8 taon. Inisip ko ang relo ni tatay sa pulso ko. 7:12 p.m. Darating si Dante sa loop ng 18 minuto. At iniisip ko ang babae sa salamin gang banyo. Ang nagdesisyon 45 minuto na ang nakalipas na tapos na siyang maglaho. Nasa tabi ko si Tita Pilar. Nasa mesa ang kamay niya. Palm up parang handog. Hindi ko kinuha. Hindi dahil ayaw ko. Dahil kung kukunin ko, baka lumambot ako. At hindi ko kayang lumambot ngayon. Kailangan ko ngayon ang bersyon ko na nagsasilang deals. Hindi ang nakdadalam hati. Tiningnan ko si Dahlia. Hawak pa rin ang mikropono. Nagpapakain pa rin sa kwarto. Nagpa-perform pa rin. Ang nanay na sinubukan ng husto. Ang nanay na masyadong nag-alala. Ang nanay na gusto lang ang pinakamabuti. Hindi niya gusto ang pinakamabuti para sa akin. Gusto niya ang pinakamabuti para sa kwento niya tungkol sa sarili. At sa kwentong iyon, ako ang cautionary tale. Nag-vibrate ang telepono ko sa clutch. Binuksan ko sa ilalim ng mesa. Si Dante. Nakarating na sa hotel. Saan tayo makikita? Ito na ang sandali. Pwede kong i-text ang lobby at pipirmahan namin sa desk at babalik ako sa mesa 9 at walang makakalam sa kwartong ito. Iyon ang safe choice. Ang invisible choice. Ang choice na ginawa ko sa loob ng 26 taon. Tiningnan ko si tita. Ang luha pa rin sa mukha niya. Ang balikat na nakakurba. Maliit. Mas maliit kaysa nararapat. 68 taong gulang at patuloy na napapatalon. Hindi ako magiging 68 at patuloy na napapatalon. Nagtype ako ang isang salita. Ballroom. Inilagay ko ang telepono. Kinuha ko ang baso ng sparkling water. Uminom ng huling patak. Inilagay. Tumayo. Lumiko ang kwarto. Nahinto ang ngiti ang aking ina. Hindi ito sa script niya. Hindi dapat tumayo ang cautionary tale. Actually, nanay. Lumabas ang boses ko ng eksakto kung ano ang kailangan. Boardroom steady. Ang boses na nakipag-usap sa malalaking pondo para sa 9-figure deals. Ang boses na sinusundan ng 4,000 tao dahil hindi ito nanginginig. Narito na siya. Bumukas ang mga pintuan ng ballroom. Pumasok si Dante Herrera nang parang laging pumapasok siya sa bawat silid parang nararapat siya doon pero hindi interesado sa pagpapatunay. Silver hair. Charcoal suit. Ang postura na galing sa pamamahala na mga bagay ng matagal na nakalimutan mo na ang pakiramdam ng pahingi ng permiso. Lumiko ang 200 ulo, hindi dahil kilala nila siya, dahil dala niya ang sarili na parang dapat mong kilalanin. Hinanap niya ang kwarto. Natagpuan ako. Naglakad diretso sa mesa 9 ng walang pag-aalinlangan. Nang walang tingin sa iba. Nang walang paginto para basahin ang social temperature ng ballroom na katatapos lang tumawa sa akin 30 segundo na ang nakalipas.
Nakatayo pa rin ang aking ina sa harap. Miksa kamay. Nag-ikot ang mukha niya pagkalito muna. Dahil hindi ito sa script, pagkatapos curiosity, pagkatapos ay halos pag-asa. Dahil isang gwapong lalaki sa mamahaling suit ang naglalakad patungo sa unmarried daughter niya. At baka mas mabilis sumagot ang Diyos kaysa inasahan. Narating ni Dante ang mesa ko. Hindi niya ako niyakap. Hindi hinalikan ang pisngi. Inabot niya ang kamay. Sorry I'm late, Navarro. Narinig ng lahat ang boses niya dahil tahimik na ang kwarto at lumalabas ang tunog sa katahimikan. Nagmaneho mula sa labas. Hindi pwede mahintay hanggang Lunes. Binuksan niya ang leather portfolio. Inilagay sa mesa. Binuksan ang pan. Nagboto ng unanimous ang board nung Biyernes. Simula Lunes, ikaw na ang bagong Chief Operating Officer ng Aguilar at Weston. Binigay niya ang pansa-dokumento. Congratulations, Lyra. Matagal mo nang nararapat ito. Hindi agad nag-react ang kwarto. May gap 3 o 4 na segundo kung saan sinusubukan ng 200 taon na i-recalculate ang nakikita nila. Ang babae sa mesa 9. Ang katatapos lang pagtawanan. Ang tinawag ng sariling ina na pathetic. Pagkatapos ay tumayo ang ama ni Ryan. Aguilar at Weston, sabi niya, hindi bulong, pahayag. Ikaw ba si Dante Herrera? Tumingin si Dante. Ako nga. Diyos ko, tiningnan ako ni Richard. Pagkatapos si Selene, pagkatapos ako. Ang sister-in-law mo ang bagong kun Aguilar at Weston. Hindi ni correct ni Dante ang in-law. Sabi lang niya, siya ang pinakamahusay na operator sa kumpanya namin sa loob ng 8 taon. Ang tanging regret ng board ay hindi namin siya na-promote ng mas maaga. Instant ang recalculation. Nakikita mo itong gumagalaw sa kwarto na parang alon naglalahad ang mga tao. Lumilitaw ang mga telepono sa ilalim ng mesa. May bumubulong na fortune level iyon. Ang babae sa mesa 9 ay hindi kung ano ang sinabi nila. Ang babae sa mesa 9 ay ang pinakamatagumpay sa building na ito at nakaupo siya malapit sa pintuan ng kusina ng walang salita. Nagsimulang magpalakpak si Uncle. Mabagal, delikado. Ang uri kapag matagal nang hinihintay na makita ang tama. Sumali ang iba. Tumayo ito. Hindi standing ovation mas tahimik, pero mas tapat. Pagkilala na 30 taon ng overdue. Nakatakip ang 2 kamay ni Tita Pilar sa bibig. Nanginginig ang balikat niya, hindi lungkot. Isang bagay sa kabilang side ng lungkot. 30 taon ng panonod sa pamangkin na pinahihina at sa wakas, may nagsabi ng malakas kung ano ang alam niya at walang kapangyarihan patunayan. Tiningnan ko ang aking ina. Nakaupo pa rin si Dahlia sa harapan. Nasa kamay pa rin ang mikropono pero lumusot ito sa gilid na parang nakalimutan niyang hawakan. Nagdaan ang mukha niya sa pag-asa at pagkalito at natapos sa lugar na hindi ko pa nakikita. Mukha siyang babaeng nakatayo sa bahay kung saan inayos ang lahat ng muebles habang wala siya. Pamilyar ang lahat, pero wala sa lugar na inilagay niya. Humakbang siya patungo sa akin. Bumukas ang bibig niya. Nagsisimula ang recovery. Nakikita ko itong nabubuo sa likod ng mga mata niya. Sasabihin niyang lagi niyang alam. Sasabihin niyang sobrang proud siya. Makakahanap siyang paraan para ilagay ang sarili sa gitnang tagumpay ko. Lyra, lagi kong alam na. Huwag, nanay. 2 salita. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi kailangan. Huminto siya. Sa gitna ng pangungusap, sa gitna ng hakbang, nabitawan ng mikropono ang kamay niya at tumama sa sahig na may tuno na pinalakas na speakers, isang matalim, huling tuno. Walang gumalaw para kunin ito. Nakaupo doon ang aking ina. Mag-isa,
Ang champagne dress na parang power move 2 oras na ang nakalipas ay mukhang damit na suot ng babaeng gustong maging bride sa kasal ng iba. Nagbago ang kwarto sa paligid niya at nakatayo pa rin siya kung saan dating sentro. Pero lumipat ang sentro at walang nagsabi sa kanya. Lumipas ang isang waiter sa likod niya na may treng champagne. Ma'am, dagdag champagne? Hindi niya narinig. Nakshrug ang waiter at nakpatuloy. Kinuha ko ang pan ni Dante. Pinirmahan ko ang appointment letter. Matatag ang kamay ko. 7:34 p.m. sa relo ni tatay. Sabi ni Dante, dapat mag-celebrate ka. Tiningnan ko siya. Sa tingin ko, ginawa ko na. Ngumiti siya. Nakipag-shake hands ulit. Isinara ang portfolio at umalis ng parang pagdating niya walang pangangailangang magpaliwanag sa sinuman. Isinara ang pintuan ng ballroom sa likod niya. Huminga ang kwarto. Nagpatuloy ang natitirang kasal sa paligid ko na parang panahon. Lumapit ang matao sa mesa 9. Hindi para mag-alok ng simpati para magpakilala. Mga pinsan na nakita ko sa holiday sa loob ng 20 taon ay biglang gustong malaman kung ano ang trabaho ko. Mateoryang business school friends ni Ryan ay lumitaw na. May handshakes at cards. Tanong ng isang babae mula mesa 3 kung naghihire ba ang Aguilar at Weston. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa sinuman? Tanong ng isang pinsan na si Doc na sigurado akong hindi pa nakikipag-usap sa akin bago ngayon. Hindi niyo naman tinanong, sabi ko. Hindi mapait. Tama lang. Ang uring katotohanan na hindi nangangailangan ng volume para tumama. Umatras ang aking ina sa upuan niya sa head table. Nakaupo siya na ang makamay sa kandungan. Hindi nagagalaw ang champagne niya. Tinitigan ang centerpiece na parang may utang itong paliwanag. Umikot ang mataw sa paligid niya nang hindi humihinto, parang umiikot sa isang bagay na dating mahalaga pero na-reclassify na. Walang cruel sa kanya. Hindi kailangan. Ang kawalan na atensyon ay sapat na para sa babaeng gumugol ng buhay sa pag-ayos ng mga kwarto sa paligid niya. Ang pagiging ignored ay ang tanging parusa na bagay. Natagpuan ako ni Sheila na malapit sa dessert table. Nakahold up ang maskara niya na uring detaya na alagaan ni Sheila na kahit sa gitnang family rearrangement. Nakatayo siya sa harap ko sa 3-tier wedding dress. At mukha siyang eksakto kung ano siya. Isang babaeng gumugol ng buong buhay sa spotlight at sinusubukang alamin kung ano ang gagawin ngayong itinuro ito sa ibang lugar. Pwede mo namang sabihin sa akin, Lyra. Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang maganda, uncomplicated, well-off kong kapatid na hindi kailanman ipinakilala bilang ang isa ko pang anak. Na hindi kailanman inilagay sa mesa malapit sa kusina. Na itinago ang laban 15 check ng walang salamat. Dahil sa mundo ni Celine, ang pag-alaga ay simpleng nangyayari. Sinubukan ko, sabi ko. Sa loob ng 20 taon, hindi ka lang nakikinig. Bumukas ang bibig ni Selena. Isinara. May gumalaw sa likod ng mga mata niya, hindi pag-unawa pa, pero ang simula. Baka dumating siya ron balang araw. Baka tumawag siya sa loob ng 3 linggo at sabihin na iniisip niya ang sinabi ko. O hindi. Hindi ko makokontrol iyon. Tapos na ako sa pagkontrol ng outcomes para sa mga taong hindi pa nakakakuhang pagsisikap. Kasal mo ngayon, sabi ko, sumayaw ka sa asawa mo. Mabuting tao siya. Napunong luha ang mata ni Selene. Tumango siya. Tumingin at naglakad pabalik kay Ryan, na naghihintay sa dance floor na nakalahad ang kamay at puno and uncomplicated love na inaasahan ko para sa kanya na sapat. Natakpuan ko si Tita Pilar sa coat check. May hawak na coat sa braso, parang hindi sigurado kung alis o mananatili. Pula ang mata niya, pero iba na ang postura. May nagbago rin sa kanya. Hindi kasing dramatiko sa akin, pero noticeable.
Parang bintana na pinintahan ng sarado sa 30 taon at bumukas ng kalahating pulgada. Kinuha niya ang mukha ko sa dalawang kamay. Malamig ang magdaliri at mainit ang mapalad. At hinawakan niya ako na parang maaring mawala ako kung bibitawan. Ginawa mo ang hindi ko magawa, sabi niya. Salamat. Hindi pa huli para sa iyo rin, tita. Ngumiti siya. Pinakakomplikadong bagay na nakita ko sa mukha na tao pag-asa, lungkot, pagsisisi, at isang bagay na maaring unang hininga ng buhay na hindi pa niya sinisimulan. Siguro, sabi niya, at ang paraan ng pagsabi niya ay parang hindi duda kundi pinto na sinusubukan. Hinalikan ko ang piski niya. Kinuha ko ang koat ko. Lumabas ako ng ballroom at papunta sa gabing ang Oktubre. Malamig at tahimik ang parking garage, amoy konkreto at usok, at ang partikular na kawalan pagkatapos ang kwarto na puno ang tao at bigla kang wala. Nasa third level ang Honda Accord ko. Binuksan ko. Umupo sa driver's seat. Hindi pinaandar. Nakikita ang skyline ng Maynila sa pamamagitan ng mabuta sa pader. Salamin at bakal at liwanag, lahat ay indifferent sa nangyari sa ballroom 16 palapag sa ibaba. Walang pakialam ang lungsod sa tos ng aking ina o titulo ko o dalawang salitang sinabi ko na nagwakas sa 30 taong performance. Patuloy lang ito. Nakaka-comfort yun sa akin. Tiningnan ko ang relo ni tatay. 9:47 p.m. Tumigil na akong maglaho, tatay. Bulong ko. Fog ang mga salita sa malamig na hangin at nawala. Parang nahihintay na sabihin at ngayong nasabi na hindi na kailangang umiral. Nasa cup holder ang telepono ko. Walang text mula kay nanay. Hindi ko inasahan. Hindi ko kailangan. Isang text mula kay Dante. Lunes, 8 AM. Ang bagong opisina mo ay sa 48. Corner suite. Nararapat mo. Pinaharurot ko ang sasakyan. Bumukas ang radyo sa gitna ni kanta. May piano at boses ng babae tungkol sa pagmamaneho na nakababa ang bintana. Hindi ko binago ang istasyon. Lumabas ako ng garaje at papunta sa daan at bumukas ang lungsod sa harap ko. Ang paraan ng lungsod kapag sa wakas ay nakmamaneho kapatungo sa isang bagay sa halip na palayo dito. 2 beses akong tinawagan ng aking ina sa susunod na linggo. Hindi ko sinagot. Hindi dahil galit. Dahil sa kapayapaan. Nag-text si Selena ng 1 beses. Pwede bang mag-usap? Sabi ko, makikita natin. Nag-enroll si Tita Pilar sa community college course nung susunod na Lunes. 68 taong gulang. Nagpadala siya sa akin ng larawan ng student ID niya. Magulo ang buho, malapat ang mata, at mukha siyang takot, mukha siyang buhay. Kung nagtatago kang kung sino ka upang mapanatiling komportable ang isang tao, gusto kong malaman mo ito. Mas maliit ang kwarto kaysa sa iniisip mo. Hindi ka tinutukoy na mesa na inilagay nila sa iyo at hindi kailanman nakalokang pinto. Tumigil ka lang sa pagsubok sa doorknob.